Si sa Double B! Naku, dami natin pag-uusapan, Weng. Mamaya makakausap natin si Secretary John Ivan Uy. Alam mo ba, Oh, bago ka dyan, nakatanggap ako kaninang umaga, madaling araw ano ba yan madaling natanggap araw. mo? Ano natanggap mo? Oo, ang sabi sa akin, Hmm. GCash, bagitin ko na to kasi ito po talaga yung kailangan nating, lahat to ng e-wallet eh. Tama. Oh. 013, this policy will automatically renew on November 7th, deducting 2,360 from your account. To cancel this service, log into. So may pa i-click sa'yo? Yes. May pakiklik may sa'yo? pakiklik sa'yo. Ito naman sa Ang akin. dami pong ganyan. Ito naman sa akin, Weng. Ang nagpadala, Maya. Oh, see? So hindi siya a random number. Oo. Ang nakalagay dito sa doon sa mismong sender, Maya. Maya, Oo. mga kapuso. Hindi number ha? Hindi number, Maya. You have a fund being transferred to your account. Wow. It is process. Wow. It is process. Please go to yung link. Link. HTTPS Oo. to verify your identity to complete the receipt. Maraming red flag dito. Number one, mali ang grammar. It is process nakalagay. Tapos doon sa HTTPS, meron doon pay, tapos merong isang nakalagay doon na letra C, tapos tsaka Maya. So Ayun. doon palang red flag na, Correct. Weng. Tsaka sa totoo lang, wala naman akong Maya account. Oo. At the same time, wala naman ako inaasahang pera Yeah. na dadating sa akin. So red flag na red flag. Yan. Hindi So, ko siya dapat- pinatulan. O dapat mag-iisip ng mabuti pag nakatanggap ng ganong message ang ha? problema, maraming pumatol dito, Weng. Marami nang na-scam. Totoo. Nasa linya natin si Secretary Ivan Jan Uy ng DICT. Secretary, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Good morning po. Good morning, Joel. Good morning, Weng. Opo, ito, nakarating na sa inyong tanggapan po ito. Itong mga ganitong klase ng mga phishing scam. Opo, actually marami na po at kaya nag-issue na ho kami ng babala sa publiko. Lalo na ngayong magpapasko, dadami pa ho yan. Oo, pero ito talagang merong may sense of legitimacy dahil ang nagpapadala, kala mo legit. Hindi number Hindi lang. na number Oo. Secretary. Ito'y parang, yun nga, halimbawa, Maya, kala mo legitimate dahil ang nagpadala mismo, Maya. Paano ba ito, Secretary? Opo, pinag-aaralan po ng mga telcos yan dahil nagpulong na po ang NTC, no, at saka ang mga telcos at ang CICC, yung Cybercrime Investigation Coordinating Council, upang tukuyin itong bagong pamamaraan ng mga scammers na nakakagamit ng kumbaga headline ng mga e-wallet or kahit na bangko or even credit card companies upang manloko. So pinag-aaralan nila. In the meantime, gusto nating ipaalala sa publiko na kung matanggap kayo ng mga ganong messages, kahit na nakalagay po galing sa GCash, Maya, BDO, or Visa or Mastercard, kung may link po, wag niyo pong i-click yung link dahil dyan po ang paraan upang ma-redirect kayo sa faking site nila. Secretary, doon sa pag-aaral po ng DICT, 'di ba lumabas 'di ba Joel, na nung iniutos na ni Pangulong Bongbong Marcos na itigil ang Pogo, mag-stop operation ng lahat ng Pogo by end of December, natigil 'di ba lahat ng scam for a while? Ngayon bumalik na naman po at mas marami na, no, iba't iba ng klase ng phishing scam ang ginagawa ng mga sindikato. Bakit na bumabalik ito kung pinapatigil natin ang Pogo? Nasaan po ang weakness? Nasaan ang mali sa sistema? Tsaka masundot ko na rin, Weng. Meron na tayong SIM card registration Yun, na isa Secretary. pa. Ano Oo. ba nangyari na doon sa batas na? Yun ang layo ng batas, Weng. Masawatay yung mga ganitong klase ng mga Correct. panluloko. Opo, actually hindi ho dumadaan kasi sa telco itong sistemang ito, no. Natatandaan nyo nung mga election, nakakatanggap tayo ng mga text blast sa mga kandidato. Opo. Opo, so yung mga machine na yan yung tinatawag natin IMC catcher. Ito po yung mga peking base station na cellular site
na pwedeng ikarga sa loob ng isang sasakyan Mhm. at umiikot. At kung nakaparada po yan sa labas ng inyong bahay, Mm-mm. napapagkamalan po ng ating mga cellphone Ah, na para cell mga, site yun. di ba text blast, ano yan, equipment? Tama ba, Secretary? Opo. Oo, Text oo. blast equipment. Mm. So ito illegal at ini-smuggle po ito ng mga scammers at ginagamit dito sa Pilipinas. So kahit hindi po pumapasok sa network yan. So kahit na may SIM card registration, hindi ho kasi pumapasok sa network. So outside the network yan outside the telco network. Pero ang ginagamit pa rin po nila ay SIM o wala silang ginagamit na ganon? Actually, hindi SIM mo. Ang ginagamit nila ay isang fake na base station. Mhm. Ibig sabihin ng fake Tapos- na base station, nagpapanggap silang cell site. Okay, paano po nila nakukuha yung numbers ng lahat ng taong tinetext blast nila? Dahil pag inon po nila yan at faking cell site sila, yung cellphone nyo po, every few seconds, naghahanap po ng cell site So, pag nag-link siya doon sa faking cell site, huli ho yung phone number nyo. Nako. Ano po yan? Napaka-vulnerable po natin sa ganong panganib. Secretary, paano natin mapoprotektahan ng publiko sa ganon? So, pinaka-importante ho ngayon, dahil the only way we can detect that is nagpapaikot ho kami ng mga surveillance vehicle Mm-mm. para mahuli kung saan, kasi mobile po ito, no? Yes. Nakakarga sa sasakyan. So kung saan-saan sila umiikot. Natandaan niyo po Anong radius niyan, Secretary? Halimbawa, itong sasakyan na ito na may dalang ganyang klase ng kasangkapan, anong radius ang nakukuha niya doon sa mga may cellphone sa malapit sa kanyang pinaparkingan na lugar? Depende kung 3G or 4G, no? May Kasi ganun kung pa pala. 4G medyo mas maliit yung radius, kung 3G medyo mas malayo. So I would say maybe within a kilometer. Wow, Kailangan kilometer rin. covered. Oo. Mm-mm. Alam nyo, ano yan siguro mas baka dumami pa yan ngayong darating na eleksyon kasi baka gamitin yan sa election wing Kasi di ba Tama. yung mga kandidato gusto nila ma-impart yung kanilang Oo, mga text mensahe, blast. text Oo. blast nila. Baka ito ginagamit na rin, Secretary. Yes, oo. Talagang gagamitin yan. Bawal pala yan. So Bawal, gumagamit ng bawal ang mga kakandidato kung sakaling gagamit sila niyan. Opo. Kailangan may rehistro yan sa NTC. At so far, wala akong iniisyong NTC registration ang NTC tungkol dito sa mga... Pwedeng irehistro. Tama ba, Secretary? Dapat marehistro po yan sa NTC. Okay, so pag registered na sa inyo, anybody can have it registered, Secretary, yung ganitong klase ng machine, and kahit hindi malinaw kung for what purpose gagamitin? Hindi. Kung mag-register sila, they have to state the purpose and they have to have legitimate purpose. At the same time, pag nag-register yan, alam na po natin. So, kung may nagbato man ng at ginamit sa crime, alam natin kung kaninong equipment ang ginamit po. Okay. So kung halimbawa po yan po ba imported yung ganyang klase ng makina? It's not Opo. produced here. So kung Opo. ang first line of defense natin, yung maharang siya na pumasok ng bansa natin. Opo, sa Bureau of Customs po yan. Kailangan mahakang po doon. Pero pinaka-importante ngayon, habang mukhang maraming napapalusot doon sa importation, Mm-mm. hanggat may natanggap kayong may link, huwag niyo pong i-click yung link. Yun. So ang tanging proteksyon ng publiko sa ngayon sa ganitong klase ng pang-scam Maging ay yung siya. hindi ka lang mag-click ng link. So self-preservation ito, kanya-kanya na ito, Joel, kasi as Huwag it is kang maging now, vulnerable. yes, Yan ang ang Estado pinakamainam. wala pa pong pwedeng gawin to protect us mula po dito sa ganitong phishing scam. Opo. Habang ganun po, inuhuli po natin yung mga sasakyan na may kargang ganon. Natandaan niyo po, nung ilang buwan na nakaraan, may isang Chinese national na nahuli sa Makati na nanunutok. Opo. Yes. Opo. Opo. At nung nahuli siya, binuksan yung kanyang sasakyan, nakita na
napaka-sophisticated na equipment na nasa likod ng sasakyan. Yung ba yung, Ang yung ba galing yun? yun. Yung ba yung text blast machine? Opo. Oh. Oo. Yan yung Ayun. MC catcher. MC catcher na yan yung equipment. Paano Oo. natin na nahuhuli ito, Secretary? Sabi nyo, Kung nagpapakalat iikot ka din lang. kayo ng nagpapakalat din kayo ng mga surveillance vehicles para mahuli po ito. Meron tayong equipment, special equipment para matrace natin. Uy, itong sasakyan na ito, may kontrabando. Oo, may sakayan na pang text blast. Ayun. Oo, limitado po, no? But kakaunti lang ko kasi yung medyo limitado yung ating mga equipment, pero may umiikot po at hindi ko pwedeng Yes po, oo. Baka ma-telegraph Masunog. tayo, no? Ha? Mm-mm. Pero Opo. pagka ganyan, Weng, mobile, mahirap ulihin. Totoo yan. Di ba, Secretary? Magalaw. Opo, gumagalaw eh. Mm-mm. So, pa-detect namin, pagdating namin sa lugar, wala na. Anong klaseng mga tao yung nasa likod po nito, Secretary? Base po sa mga information na hawak ninyo. Sila ba yung mga dating Pogo illegal Oo. operators? Opo, ito po. Yung katulad nung nahuling Chinese national na may dalang sasakyan. So, talagang modus po nila ito ng scam. Okay. So, ang madayuhan din po ito na nasa likod ng sindikato. Puro dayuhan ito. Oo, marami po, no? At marami tayong nahuhuling gano'n. Kaya ang importante po, kung once na nahuli, wag ko i-deport kaagad. Dapat ikulong natin. Mhm. Ano po ba yan? Pag sila ay nahuli, anong kaso ang pwedeng iharap sa kanila ng gobyerno? May anti-cybercrime law po tayo. Mhm. At merong anti-wiretapping law. So, yung dalawang batas po, pwedeng gamitin upang ma-prosecute sila. Bailable po ba? Non-bailable? Mm. Secretary? Teka, naputol yung line niya, nasisira. Nawawala, nawala. no? Baka may text DICT blast machine Secretary. in, Oo. in the Ayan vicinity. na, Secretary. Secretary, bailable po ba? Non-bailable yung kaso? Bailable po. Okay. Oo. Sec, ano pang mali, magpapasko eh. Siyempre, marami hong may panggastos po ang tao. Hanggat maaari, miski na ipangutang yan, pagka Pasko kinakailangan may panggastos ka. Baka maraming mga ganitong klase ng kalokohan. Ano pa bang mga namo-monitor po ninyo? Maliban po dito sa mga phishing na binabanggit nyo ngayon. Actually, yun ang pinakamagandang solusyon, no? Really is wag mong maniwala basta-basta sa mga text na, lalo na yung text na may kasamang babala na i-charge yung yung account nyo, babawasan ng pera, or mga rewards, no, na too good to be true, katulad ng sinabi niyo po kanina na merong perang papasok sa inyo at i-verify account nyo at humihingi ng detalye nyo. So, kung wala ho kayong expected na papasok na pera at wala naman kayong sinubscribe, wag nyo na hong i-click yung link dahil humihingi lang ho tayo ng problema. Okay. Oo, sa akin naman, Secretary, mababawasan daw ako ng 2,300. Yun, kita mo yan. Tinakot ka pa, Tinakot ako. Tinakot ka pa. Sa akin Oo, naman, yun may nga. papasok pong pera sa Kita akin. mo Wala yan. naman po akong account ng Maya. Sabi ko, paano papasok ito? So ano po, no, kung may account kayo diyan, maganda po kayo mismong tumawag sa tanggapan na yan, kung GCash or Maya or whatever, at i-verify nyo. Wag ho niyong i-click yung link. Okay. Meron bang pananagutan yung mga kumpanyang ginagamit dahil nagamit yung kanilang ano tawag doon, Weng? Yung kanilang kumpanya System. o kanilang Oo. system. Meron ba pananagutan sila? Actually, kung may negligence po, no, pero unfortunately dito sa kalagayang ito, wala ho silang kasalanan eh. Kumbaga may sumingit sa at nagpanggap na sila yon. Di ba dapat pinapatibay nila yung kanilang parang- wall of defense? Parang firewall. Oo, para Oo. hindi sila mapasok, Secretary. Oo. Ito, wala ho kasi sa sistema nila. Hindi ho kasi pumapasok sa network eh. Ayun. In between. So Hindi- parang parang nakikita niyo po na may
may mga fake na identity. Mhm. Example, nagpapanggap ng mga celebrity at ginagamit ng pangalan ng celebrity upang magyaya, no? Na mag-invest sa crypto or bumili ng mga produkto. Nakikita niyo po 'yun sa Facebook or Yes. at marami na pong nagreklamo diyan. So biktima rin po sila itong mga tanggapan. Biktima rin. Hindi po Okay. sila accomplice. Hindi Kumbaga, involved dito, Secretary, yung pagbili ng maramihan ng SIM card tapos gagamitin na pang text blast. Hindi po ito ganon. Hindi Hindi katulad po. ng sistema ng Pogo. Oo. Talagang may So- machine lang silang ginagamit. Oo. So hindi kahit na nakarehistro ang mga SIM card huli rin po dahil wala ho sa network eh. Mhm. Okay, sige, abangan namin yung mga development. In the meantime, Secretary Ivan, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Sir, thank you. Thank you very much po. Good morning, sir. Secretary Ivan John Uy. So, ang pinakamainam na gawin is to be Hilingan, walang pinoprotektahan.